Kung magkano pa yung susi, nakakatawa. Oh, panis. 100 pa yung susi. Oh. Ayos, oh. Galing kaya. Nice one. Galing. What's up mga kausap? Unang gastos kagad dito sa ating minivan. Sa ating minivan na si Bugoy. Ayan o. Unang gastos. Siyempre, nung dumating sa atin tong minivan, wala tong battery. Walang kasamang battery. So, yun nga, kailangan mong bilang siya ng battery. So, battery kagad. Yokohama Premium. Ito yung napili ko. Nagtanong pa nga ako sa group sa mga naka-minivan kung anong battery sakto dito dahil wala akong idea. Sabi sa akin, doon sa isang comment, NS40. Pero nung nakita nung nagbabattery dito sa amin sa San Ildefonso, Bulacan, NS60 raw. So, NS60, Yokohama Premium. Yan yung una natin biniling bagay para dito sa ating minivan. Yan. So, start natin ha. Let's start the minivan. Tama nga, chismis. Ito. Start the minivan. Oh, nakabukas yung radyo. Wow, lakas. Oh, tama nga, chismis. Sabi sa akin ni Sir Dennis ng Asia Japan Surplus na may aircon pa daw to. Promise, may aircon pa nga siya. Malamig pa ang kanyang aircon. Yan o, lamig ng aircon. Kung ano, paano ko i-describe sa inyo na malamig yung aircon sa pamamagitan ng video? Gaganyan na lang ako. Lamig. Lamig ng aircon. Yan. Gagawa tayo ng checklist. Kung ano yung mga ipapagawa natin dito sa minivan na to. May mga uulitin, may mga i-retain. Katulad ng dashboard, di mo na mauulit yan kasi nagawa na nila yung dashboard. Pero okay lang din naman. Siguro meron lang akong gusto yatang ipagawa dito sa dashboard, ipa-modify. Kung walang laman to, gagawin kong kung wala naman talaga yung laman na to, pagagawin ko packet dito sa loob. Na parang yun sa mga Mitsubishi Adventure, kung napapansin yun, kung sino sa inyo yung owner or nakasakay na sa Mitsubishi Wish You BB Adventure. Stop it.
Get some help. Di ba meron silang packet dyan? Ayun. So, yun yung mga isa sa pagagawa natin dito sa ating minivan. May mga errors lang. Hindi natin alam kung saan, ano gagawin din sa mga errors na yan. Papaskan natin kay Boss Joan yan. Gamit yung kanyang scanner. Tapos, let's see kung ano yung gagawin natin dito. Ano? We're going to the beach. Yan. Gustong dalhin ng anak ko tong sasakyan na to sa beach. Tingin niya dito pang beach. Okay, sa mga nagtatanong din kung ilan na ba ang mileage nitong aking DA17V na kinuha sa Asia Japan Surplus. Kumpara doon sa mga nakikita ko sa mga YouTube na nag-upload ng mga regarding DA17 sa mga Suzuki Wagon, yung sa akin medyo mataas na. Yan, no? 163. 163,000 na yung mileage yung sa akin. Ewan ko kung anong history dito sa sakit ito, mukhang gamit na gamit. Okay lang din. yun yung na-check para sa akin eh. So, hindi na ako naghanap ng mas mababa pa. Meron sigurong mas mababa pa. Ang mileage, pumunta ako doon sa may Hermosa Bataan, sa may City Plus. Marami doon, kaya lang mahal. Parang ang benta doon per piraso hindi converted, 190,000 ang benta niya nung kanyang mga unit na hindi pa converted with papers. Ngayon, mahal para sa magsisimulang ako. Magsisimulang ako. Oh my God! Okay, magsisimulang ako. Mahal. So, hindi pasok sa budget. So, nag-stick na lang ako doon. Nung pumunta ako sa Kapwa Pinoy, sa Asia Japan Surplus, dito yun nga, binigay niya sa akin ng itong presyo. Yun nga lang, medyo mataas yung mileage, 160,000. Pero okay na lang din. Walang problema naman yan. Mahalaga sa akin, maayos yung visor. Maayos yung mga visor. Ayan ayos yung mga visor Ang baba ng kaligayahan. Anyways, yun, 163,000 yung mileage ng ating auto. After natin mabili ng battery. Ayun, sinarado ko na dito sa likod. In-inspection ko yung auto. Unang-unang gusto ko sanang mangyari dito is i-ayusin ulit yung mga duktungan. Yan, yung mga duktungan, kasi ito mo ito, may butas pa. Kailangan ayusin. Kailangan i-redo yung mga duktungan. Ayan kailangan ulitin yung mga duktungan. Like, ito. May butas pa dito. Sa kabila naman, ganoon din. Sa labas, lalo na. So, dito, syempre, pag umulan, daan ng tubig, pasok siya sa butas. Ayan. Kailangan i-redo yung mga duktungan. So, gagawin niya ni Boss Joan sa ni Aldrin. Pagagawa natin sa kanila yan. Sila nang bahala dyan. Yan. Number 2, itong mga bubong, yung mga lubog, kailangan ayusin. Kaya hindi ko pa kinakalas yung ceiling. Gawa ng, hindi ko pa nililinis yung ceiling. Gawa ng tatanggalin ulit yan dahil susungkitin yan mula sa loob. Palalabasin. Pero so far so good naman sa bandang gitna. Wala masyado sa gitna. Yung mga gilid lang talaga. Yung windshield, hindi pa yan nakadikit. Nakatape pa lang yan. Yan nakatape pa lang. Gawa na hindi pa rin final to. Yung dikitan dito. Gusto ko sana pa final kay Boss Joan. Kahit ito lang muna para may dikit na yung salamin. Para anytime na dumating yung papers nito, pwede ko na ibiyahe pa Manila. Ayun, ganda ng front end linaw ng mga salamin. Ano kaya history nitong sasakyan na to? Maraming nakabukas na warning lights. Hindi natin alam kung saan yan. So, paki-scan natin kay Boss Joan. Meron tayong scanner sa shop para alamin kung mapapatay ba natin yan or kung paano natin tatanggalin.
O wala rin, no? Yung sa handbrake, hindi rin umaandar. Hindi ko alam kung sa brakes ba yan. Hindi ko alam kung sa power steering to. Kailangan i-reset. Sa traction control ba yan? Sabi ni Boss Dennis, kailangan daw tanggalin yung dashboard para i-redo yung mga nasa likod. Ayusin lang naman, i-finalize yung mga nasa likod ng dashboard. So, yun isa sa mga gagawin natin. Itong power window switch, papunta dito, hindi ko alam kung uubra, parang hindi. Gawaan ng mas malapad to kesa dito. Pansin nyo, mas malapad to. Parang doble. Parang doble yung lapad. So, hindi ko alam kung I'll keep it na lang na ganyan. Kaya nga sana nga merong merong bansa na merong complete na naka left hand nitong ganitong Suzuki Every para makapag-import tayo ng dashboard sa yung pinaka parang firewall niya para i-convert natin siya into full na left hand drive. Yan. Alright. Sa mga nagtatanong naman kung magkano yung kuha ko dito sa unit na to, it's 174,000 converted tapos with papers. Papers lalabas daw in 1 month. In 1 month's time, lalabas yun, 174,000. So, gumastos ako ng another 10,000 yata para i-deliver dito yung sasakyan sa amin. Another thing na binili ko is bumili kagad ako ng battery. Yung battery parang around 3,000 yata. 3,000 ko yata nabili yung battery. Yung Yokohama na premium. 187K na po ang ginagastos ko dito sa aking minivan na DA17V na si Bugoy. I think so, mahal kung ikukumpara nyo doon sa mga napapanood nyo sa mga YouTube, sa mga ibang YouTuber na binibenta lang 165, 165 yata yung pinakamurang nakita kong pinakawalan ni Sir Dodong Laagan doon sa Davao. 165 yung kinonvert lang, binuo. Tapos alam ko may mga duktungan pa dito, pininturahan, mga ganun. 165K as is. Pero kung bibili mo yun yung as is na ganun, yung 165K na binitaw ni Sir Dodong Laagan sa Davao, plus 25 isi-ship mo papunta dito sa Manila, magkano na yun? 25 plus 25, 190. So, parang parehas lang din ang presyo nito. Tapos, ang kinaganda pa kaya ba't hindi ako kumuha sa Davao? Kasi, yung after sales, yung mga follow-up pag yung mga nasira, or yung may mga kailangan kang ipagawa, ang layo ng Davao from Bulacan to Davao, di ba? Ang hirap. Kaya napili ko na lang din maghanap ng nagbebenta nitong auto na to na malapit sa amin dito sa Bulacan. So, ang pinakamalapit sa akin dito sa Bulacan is yung Pampanga nga. Pero okay na rin na ganun yung binili kong sasakyan kasi may libreng halos gasolina. Yun o, gasolina. Yan o. Yung gasolina o, halos full tank. Yan o. Tapos 163,000 yung yung mileage. Yan. So yun lang naman, na-share ko lang sa inyo. Sige, pwede na kayo mag-comment sa comment section. Sabihin nyo sa akin, mahal. Mahal yan, boy. Mahal yung pagkakabili nyo. Hindi, okay lang. Kung gusto nyo okay bash, bahala kayo. Yun. Tapos, ito pinaka gusto ko sa lahat. Ito lalagyan na to. Yung mga label ng mga Japan yan, kikip na lang natin yan. Although hindi natin naiintindihan. Para lang may remembrance na galing siyang Japan. Yung mga ganyan, no? Yan. Tapos another thing pala, siguro, unang magagawa ko dito, aralin kong tanggalin itong manibela. Pag tumatakbo yung kotse, ang pinakatuwid niya ganito eh. So, kailangan ko lang pihitin yung manibela pa ganito. Ano pa ba mga kailangan at paggawa dito? Ito, pagagawa natin kay, ewan ko kung magpapalit ako ng upuan, o pagagawa na lang natin ito kay Mang Dani sa Marikina. O subukay si Mang Dani. Shoutout sa iyo, Mang Dani. Hindi ko alam apelido mo, pero ilang beses ako nagpagawa sa'yo, siguro natatandaan mo. No? Habang nandito sa akin itong sasakyan at wala pang papeles, is,
pinakamagagawa ko lang dito siguro is linisin to, tanggalin yung mga alikabok. Try ko ituwid yung manibela. Baka pag change oil tayo, saka konti PMS, check tayo ng mga brakes, fluids, anything. Lahat ng kaya ko lang gawin. Habang nasa akin tong sasakyan na ito at wala pa sa shop ni Boss Joan. Kaya, ayun, laki, no? Ito, papalitan natin to ng kahoy na siguro. Kahoy na siguro mapalit ko dyan. Basically, gagawin natin tong camper van na 4x2. Ganda nito siguro. Kalalabasan. Yun lang naman. Maraming salamat. Ito yung ating walkthrough sa ating bagong minivan na si Bugoy DA17B. Galing sa Asia Japan Surplus. Still waiting for the papers. Maraming salamat sa panonood. Peace out. God bless everyone. Whoa, whoa.